si Christ, this is the greatest commission of Jesus Christ. Go, therefore, and make disciples of all nations. And yun sa verse 20, teach them to observe all things I have commanded you, and lo, I am with you always. So, ang church must exercise discipleship. Discipleship is not found in the Bible. Okay? So, ingon diri sa unang word ni Christ, go. So, dili day enough nga kita lang masave. Balik ko nako. Ang atong salvation is only the introduction. Okay? Ang atong kaluwasan is only the introduction. Pero dili matapos diha. Human ka nga na-save, it's only the beginning. Because after sa imuhang salvation experience, you have to go. Okay? Dayon, dagang mga Christian nga wala na go. Na-save lang. Muna giingon nga, dagang kayo nga naggunit sa grasya sa Ginoo, nagsalig sa grasya sa Ginoo, then wa sila kahibalo nga ang ilang kinabuhi, disgrasya na di ay. Nakontento sila sa ilang pagkaluwas, apan wa na nila nakuha the very purpose nga nung giluwas sila sa Ginoo. Nay purpose nga nung giluwas ka sa Ginoo. So go therefore and make disciples. So, but pasabot, himoon, dili ready-made. You have to construct, you have to mold. Kinahanglan nimong kanang batod pa, trabahuan. Kay walay ready-made nga disciples. Dili kay pagka-save, disciple na daan. Walay ready-made nga disciples. Okay? Make disciples. So kung ang church wala na nag-create og disciple, so unsaon man na nimo ang 500 nga congregation attendance, unya 5 ra ang disciple na. Lisod kayo. Naay mga church nga mag-attendance og 200 pero why disciple? Apil ang pastor wa ma-disciple. Kaya ang pastor, igo lang mo preach. Okay? So, thank God sa ato ang discipleship nga vision sa church. Okay? So, ingon dito sa verse 20, to make a disciple, to create a disciple, ingon dito, you have to teach them. So, in other words, walay ready-made canned goods nga Christian, kundili, you have to teach them. Then, ang way of teaching is by impartation of life. Managigamit that word, observe. You have to impart. You have to transfer. Ang key sa discipleship is example. Na ay tagalaing church, nakabisita sa atuang church, timing pagbisita niya, corporate prayer, unya perting daghanang nagpray, ang iyang unang pangutana, giunsa na nimo. No? Ingon ko, kanang nagpray diha, dili na siya one-time formula. It's a long process. It means, sa dugay panahon, nakita nila that we are a praying church. Nakita nila sa pastor, nakita nila sa mga before mo trabaho, mo hapit sa church. Inako, dili na nimo makuha sa seminar. Ang mga professional mo apil og wali sa kalsada, which very impossible. Teacher ka, lawyer ka, doctor ka, whatever professional nga naa ka, nya mag-testify ka sa kalsada, dili tanan makahimo ana. Hangtod mahimo siyang disciple.
Kay kanang word make, teach, and observe. No? So, but pasabot, kanang word nga observe, nakita nimo. Nakakita sila. Dili na madaog seminar na ay mga naghimo og 3 days discipleship seminar. Dili na possible. They have the knowledge, panwala sila sa gitawag na tog actual. Okay? So, muna nga, if ang church mag-exercise og discipleship, then, promise ni Christ, I am with you always. Okay? So, matuta sa disciples' history sa church. Okay? Now, after si Christ nga nibiya na, daghan nagunahuna nga ang discipleship is only during the time of Jesus Christ. During lang daw sa time ni Jesus Christ. Now, kaning Acts, this is after the time of Jesus Christ. Wala na si Jesus. According sa Acts chapter 6, verse 1, okay? Now, in those days, when, okay, klaro kayo, the number of the disciples was multiplying. So, daghan na. Nagkadaghan. Acts chapter 6, verse 7, then the word of God spread, and the number of the disciples multiplied greatly. Halos, nag-times 3. Multiplied greatly. Okay, take note. From 12 disciples, hangtod na himong hundreds and thousands of disciples follow Jesus Christ. Now, nganong, giunsa man pag-multiply. So, but pasabot, walang naluwas. If you try to observe the verse, walang naluwas. Ang gitawag dito is disciples. According ni Paul sa 2 Timothy chapter 2 verse 2 kay Timothy, mauna ang pinaka-key. Ingon siya, and the things that you have heard from me among many witnesses, commit this to faithful men who will be able to teach others also. So, in other words, the process of multiplication is impartation. Gi-impart ang ilang life. Gipasa nila ang ilang life sa uban. So, kumbaga, takod-takod, no? Takod-takod, makatakod ang tinuod nga disciples. Okay? So, muna'y sekreto diha, i-commit ang imong na-experience, imong i-commit sa uban. So, this is discipleship. Dapat makasabuta. Nganong na word disciple o nganong dapat ta mahimong disciple. Amen ba ta diha? Amen. Now, atong i-differentiate ang disciple o ang believer. Kaning lugaran ni naay gitawag nato diring believer, napoy gitawag nato diring disciple. Okay? Wala ta nagisgot diri kaluwasan, nagisgot ta diri og level of your maturity and the process of our experience sa atong pagpangalagad sa Ginoo. Number 1, una diri, a believer loves the Bible but a disciple loves the Lord. Okay? Daghang mga believer karon bisag asa na Bible sa sakyanan, na Bible ang uban, na Bible sa ilang bulsa, ang uban, na Bible sa ilang bag, ang uban daghang kay memory verse. They only love the Bible but they don't truly love the Lord. Okay? Bantayan na to. Okay? We can say we love God only sa atong mouth. Gitawag na to nag-lip service. Matthew 15:8, ingon si Christ, they honor me with their lips, but their heart is far from me. Ikaduha, a believer loves worship, but a disciple loves God. Buot pasabot, no? They enjoy worshiping the Lord. Mag-enjoy lang sila sa pag-worship sa Ginoo. Pero wala gid sila tinud-anay na higugma sa Dios, no? Ang tawag na to ana worshipulatory. They worship their worship. Okay? Kanang ang ilang gi-worship ang kagwapo na sa worship.
Makahilak sila, wa sila nakahilak sa gihimo sa Ginoo, nakahilak sila tungod sa kagwapo sa melody sa music. So gitawag na siya worshipolatory. Ikatulo, a believer loves the fellowship. No, ganana sila magsigig attend sa church. But a disciple loves the souls. Ang disciple concerned sa kalag. Okay, once na kay concern sa kalag, the fellowship will follow. Okay? So, importante sa disciple makasabot sa value of souls. For that reason, muna nga nung naga-evangelize ta atong gisgutan last meeting. So, lahi ang disciple sa believer. And this time, giseparate ni Christ because all disciples are Christians, but not all Christians are disciples. Dili tanang Kristohanon disciple. Tanang disciple Kristohanon, pero dili tanang Kristohanon, dili tanang Kristohanon disciple. No, dito sa Sermon of the Mount, si Christ nagatudlo. Iyang gisultian ang crowd, no? Gitawag na to nag-crowd or audience. Now, tanaw na to ang mga verses nga giseparate ni Christ ang disciple sa ordinary nga believer. Okay? Balik ko na ko, ang atong salvation experience is only an introduction. It means diha lang nagsugod pero wala nagtapos diha. Okay? Ako pa unta ning ipabasa pero klaro naman sa screen. Atuan na lang gid ning i-present sa inyo. Luke 14:27. And whoever does not bear his cross, kung di na mo pasano ng imong cross, and come after me, cannot be my disciple. Ang iyang gistoryahan, mga believer. Okay? Ang iyang gistoryahan, ang group of Christians. Ingon siya, kung dili inyo mapasan ang inyong cross, unya mo sunod sa ako, dili mo mahimong disciple. So, klaro kayo nga giseparate ni Christ, nga to be a believer, you have to step forward, another higher step, to be a disciple. Luke 14:33, whoever of you does not forsake all that he has. So nagpakita siya certain requirements. Ingon siya, you have to forsake. Ingon dayon siya, you cannot be. No? Cannot be my disciples. John 8:31, and Jesus said to those Jews who believe in Him. Imagine believe, so believer. Sa tanan mga mituo, believer, ingon siya, if you abide in my word, so not just believe. Dili enough nga mutuo, no? But you have to abide in my word. Kano bang gunitan gini mo nga akong word? You are my disciples indeed. Kung inyo yung sundon, then ako mong disciple. Klaro kayo ang separation from the believer to a true disciples. Okay? John 13:35. By this, all we know that you are my disciples if you have loved one another. So, it means, makalearn ka mag-forgive. Makalearn ka higugmaon ang mga taong dili dapat higugmaon. It's a sure sign nga ikaw disciple ni Christ. Naghatag si Christ og indication nga to be a believer is only an introduction. But you have to go forward to become a disciple. John 15:8, ingon dito si Christ, by this my Father is glorified, that you bear much fruit. Uy, dapat di magmabungahon ang atong life. Galatians 5:22. Makita, mag-show, mag-manifest. Ang tanang gihimo sa imong life, dapat mag-manifest. Makita sa imong life. Then, ingon si Christ, then you will be my disciples. So, manghigala, karong orasa, nang hinaot ko, mag-grasp na to ang vision sa church. Okay? Kaya kung mag-grasp na to ang vision sa church, sultian ta ka, ma-challenge ta dapat sa light nga level sa atong life. Dapat na i-challenge sa higher level sa atong life. Okay? So, balikon ako, all disciples are Christians, but not all Christians are disciples. Now, this time,
nagbuhat na si Christ og line. Iyan ang i-separate, no? Ang kaning story is sa John chapter 6. Daghan na kayong nagsunod sa Ginoo. Kabalo ka diri sa John chapter 6, mao na ni ang time katong naghimo siyag milagro nga gipakaon niya og kanang isda og tinapay, unya daghan na kay siya gihimo. Okay? Now, mark this down. John chapter 6 verse 2. Then a great multitude followed him. So apil ta ani. Nang-attend na ta sa church, nagsimba na ta sa church, nag-enjoy na ta sa blessing sa Ginoo. Kita ni. And for what reason? Nganong nagsunod-sunod sila sa Ginoo? Because. Now, mark down the word because. Because they saw His signs. But pasabot tungod sa gihimo sa Ginoo, which He performed on those who were diseased. Subot pasabot, nagsunod sila sa Ginoo tungod sa milagro. Mga lagad ta sa Ginoo kay iya kong giayo. Mga lagad ta sa Ginoo kay siya gyud ang Ginoo. Imagine, nakakaon ta tanan tungod lang sa isda ug tinapay nga isa ka basket. Milagro kayo. So, sa laktod pagkastorya, milagro ang hinungdan nganong nagsunod sila sa Ginoo. Apil ta na. No. Atuta sa process. Pag abot dito sa verse 53 hangtod sa 56, nagsulti na si Jesus Christ mas bugat. Para kay Christ, unsaon maning 500 ga congregation kung milagro lang ang giapas. Kuha ba ninyo? Mag-uno na si Christ, unsa? Kabalo mo, daghang instansya sa Bible nga human giayo ni Christ, mingon din siya, ayaw isulti ang gihimo sa Ginoo sa imo. Na-question ko, ana ba? Paano maingon man ni si Christ, ayaw isulti ang gihimo sa Ginoo? Ang buta nakakita, ayaw isulti ang gihimo sa Ginoo. Kabalo mo nga, no? According ni Matthew Henry, no? Sa commentary ni Matthew Henry, because ang Ginoo dili gusto nga magkaroon og faith ang tao built by miracle. Di siya gusto nga ang tao musunod siya tungod lang sa milagro. So daghang mga tao nga wa nagdugay sa church kay ang ilang gi-after diri milagro lang. Nya sa reality dili all the time na ay milagro. Basin ma-frustrate lang ta. Okay? So bugat ang gihatag ni Christ because He has to separate disciples from a believer. Okay? Ingon siya diri sa verse 55. Verse 53, unless you eat the flesh of the Son of Man and drink His blood. Kaingon sila, uy, maungo taan eh. Literal ni, gingon ni Christ. Ug yun siya, kung dili niyo kaunon ang akong unod, niya imnon ang akong dugo. Di Dracula. Basahan niyo ang tibok story. Okay? Ingon siya, you have no life in you. Verse 54, whoever eat my flesh and drinks my blood has eternal life, and I will raise him up on the last days. Nabutang silang una-una, kaunon taning tawhanan eh. Muraglisod man ni kaayo mahitabo. Okay? So, for my flesh is food indeed, and my blood is drink indeed. He who eats my flesh and drinks my blood abides in me, and I in him. Ang mga disciple nagtuyok ilang una-una. Ingon dito sa verse 60, therefore many of His disciples, when they heard this, pagkadungog nila itong storya, ingon ng disciple, this is a hard saying. Bugata niyo eh. Okay? There are times ang church, ang pastor, ang discipler, mulitok og mga bugat. Gahi sakit, lisod tunlon. For what reason? Because he has to separate a disciple from a believer. Dapat mailhan niya asa ang disciple diri. Okay? And for that reason, no, for that result, ingon dito sa verse 66, from that time, imagine ha, sa verse 2, multitude. 5,000 multitude. Okay? Pero from that time,
many of his disciples went back and walked with him no more. Basin apil tani. Nangawala sila. Sultian ta mo, nangahurot ang 5,000. Ug wala gyud masayangi ang Ginoo. Sultian ta mo, wa gyud nang hinayang ang Ginoo. Paminawan nyo ang verse 67. Then Jesus said to the 12, so, laktod pagkasturya, 12 na lang nahibilin. From 5,000, wa pay labot ang mga asawag anak-anak. Let's say, 7,000. Okay? Ang verse 2, 7,000. Pag-separate ni Christ sa disciples, sa believer, okay? 12 na lang ang nahibilin. Napailahi nga challenge. Ingon dito sa verse 67, and Jesus said to the 12, kamu. Okay? Muuban mo? Kuha ninyo? Kamu, muuban mo? But pasabot. Bisan kaning 12, pilianan pa ni. Pilianan pa ni. So, mga disciples ni Christ, mga disciple ba ta ni Christ? There are times makadungog tag sakit. There are times di na to matulon. Ang challenge ni Christ, himuon mong ungo. sa kuan lang niya, tinawhanon nga panabot, ha? Kaunon akong unod, imnon akong dugo. Ingon sa mga ungo tani. Nya karon ang inyo ha. Disiplina lang. Nganong wala man katong Domingo. Grabe may impierno gid tagdita kasimbag Domingo. Siyempre dili, pero sakit nga word ba? Nga, sa 2 ka tuig ni mong sinimba niya, nawa lang kag isa ka Domingo, niya mura kag i-confront, asa day ka? Sakit na. Pero the truth is, the pastor has to separate a disciple from a believer. Dapat disciple ta. Okay? There are times, sakit ug bugat. Mauna nga, daghang kayong church, nga wala nag-practice og discipleship, daghang kayong butterfly Christian. Pag di makauyon sa wali, balhin Spikas Church. Pag masakitan diri, balhin na po Spikas Church. Pag mangluod diri, balhin na po Spikas Church. Pag malain diri, balhin na po Spikas Church. Dili disciple. Dili disciple. Wala gyud nang hinayang ang Ginoo. Baliko na ko. God is concerned more on quality, not quantity. Ang prayer ni Pastor Wayman Mitchell, Lord, give me 10 men. Pag-pioneer niya, no? Tagay ko napulo lang katao and I will shake the city. Pulo lang ang ipangayo nga disciple. Kay mag-unsa man ang atong church kung mag-attendance tag 300 every service, unya walay disciple. So, useless. Okay? So, muna ingon ni Christ, no? Nga dinhi sa verse 66, daghan ang mga namiya ming back out, no? They went back. Verse 66, i-underline yun na para ma-remind ta nga pwede kang mo back out kung di ni mo kaya. Ning back out and sad thing, ingon diri, and walk with him no more. Di kaya. Okay? Di kaya. Kabalo maning mga musikero, mga backup singer, mga choir members nato, mao ning mga disciple. O ako ingon, dili mo disciple diha. Akong pasabot ba? Sila ang atong mga frontline diri sa church. Pag malate, hawa sa ministry. Wala na yung mga bayad. Sultian ta mo, wa na yung mga bayad. Sila ang pwedeng kasabaan. Sila ang pwedeng, disiplinahon. So, grabe ilang risk. Sila pa magpalit silang uniform, unya maningkamot pa sila, nya napa sila practice, lisod kaayo. Sultian ta mo ang mag-ministry lisod. Because they know the value. Paguyod pag og sako nga puro basura, magbagulbul ka. Pero paguyod og sako nga puro kwarta, di jud ka magpadayong. Nga naman, kabalo ka pili value sa imong giguyod. No? Kabalo ka pili kantidad. Labi nagkatong na ako'y disciple sa Dipolog nga nagtrabaho sa Boringot nya sa Diwalwal o nya
Ang iladong bang mangalot dito, ang uban, mangawat daw ka ng mga sinakong mga bato-bato nga na mina gani. Guyuro nila ng sako. Daw bali sila. Kaya nga naman, bisan sa kabugat sa mga bato, they know the value. Bugat man tinuod ang mahimong disciple, pero kung kabalo ka sa value, happy ka sa imong giguyod. Amen? Palakpakan na ito ang Ginoo. Hallelujah. So, mao na ang disciple. Ang mahimong disciple sa church, tinuod bugat. Saturday, corporate prayer, naa. Every service, naa. Wala ta nagisgot rin kaluwasan. Wala nilabot sa itong kaluwasan. Nagisgot ta sa vision sa church. Nga ang goal sa Ginoo, ang plano sa Ginoo, it not just to be a believer. Dili ta mahimong Christian lang. Kaya nga naman, walay challenge ang life. If you try to observe sa tanang creation sa Ginoo, na ay growth, na ay pagtubo. Gikan sa pagkabata, ano na himong hamtong, ulitaw, hangtod na himong naminyo, sa tao pa lang na. Pero dagang Kristohanon, hangtod karon bata gyapon, no? Wa ming tubo. Okay? Sa tanom, sa iro, no? Ito'y iro, no? Pero daghang Kristohanon, ito'y gihapon, wa pa nahimong iro. Ut pasabot, wala nagtubo. Ang pagtubo sa usa ka Kristohanon, dapat mugo ta sa level of discipleship. Mutubo ta. Okay? So, naitulo ka butang nga mahimo tang disciple diri sa church. Okay? Daghan pero tulo lang ang atong highlights karon. You cannot be a disciple unless, according sa John 8:31 o John 14:23. Ako na lang gidua-duha ang isa ka division sa atong gisgutan. Okay? Unless you abide and obey in my word. Basin, dili pagi ka tindod anay nga disciple sa church. Basin, you belong to the crowd. Okay? Let's go to the higher level. Okay? Unsa ang disciple? John 8:31, Jesus said, no? To the Jews who believe. So, Kristohanon yung gisgutan. To the Jews who believe, mga ningtuon ni sa Ginoo. Morning ni Christ, if you abide in my word. Okay? Kita ninyo? If you abide in my word, you are my disciples indeed. So, naay gitawag na to abide from the word obedience, abide. Kana bang wa lang nakadungog kundi gipanginabuhi mo ng word abide. Gagunit gyud nga kung imong pisliton ang kamatis, pagawas kamatis gyud, no? Pag imong pisliton ng orange, pag pislit nimo orange gyud. No? Daghang mga Kristohano, no? Nga pislito nimong orange, uy, ang mugawas. Limonsito. But pasabot. Unsay naa sa sulod, mugawas gyud. Okay? John 14:23, no, anyone who loves me will obey my teaching. So, in other words, you have to abide and obey. So, kaning magsimba ta sa church, it's because we are saved by God. So, thank you Lord sa mga nanimba. Pero ayaw pag-live, ana. Ayaw pundo anang manimbata. Pag uli nimo sa balay, you have to practice in your home. Nga mingon ka sa imong self, I am a disciple of Christ. Disciple ko ni Kristo. So kung disciple ka ni Kristo, everything nga imong nadungog, diri sa church, you have to abide and obey. I-apply nimo na sa imong balay. That is a disciple. Okay? Ang disciple, wala lang nahimong buutan sa Domingo. Buutan pod sa ilang balay. Mo nang word, abide and obey. Walang nahimong buutan sa simbahan, buutan sa ilang opisina. Buutan sa ilang kumpanya, buutan sa eskwelahan, buutan sa ilang silingan. Dili lang buutan dinhi. Because you have to obey and abide. Okay? Ikaduha, you cannot be a disciple unless you deny yourself and throw off everything that hinders. Okay? Matthew 16:24, Jesus said to his disciple, anyone who desires to come after me, let him deny. Ilimod kung kinsa ka.
ma-professional ka, madato ka, makonsihal ka, masikat ka, whatever, kinsa ka, ilado ka, milyonaryo ka, you have to deny. In other words, muadto ka sa reference, you have to live what the Word of God says. Walay pili ang pulong sa Ginoo. Ingon siya, take up your cross and follow me. Hebrews 12:1, therefore we are surrounded by such a great cloud of witnesses. Let us throw off everything that hinders and the sin. Tanan nga nakababag. Ang disciples, ginakahig nila padaplin ang tanang nakababag. Gusto na ko ipahibalo sa inyo nga si Satanas, dili anti-religion. Si Satanas is a pro-religion. Pro-religion si Lucifer. Ang Yawa is a pro-religion, dili anti-religion. It means, pwede kang muadto sa church, suportaan ka niya. Ayaw lagbuhata ang kabubuton sa Dios. Mao na ang iyang goal. So, pwede ditang naadiri karon nga wala na to gibuhat ang kabubuton sa Dios. Dili nimo ilimod ang imong self. That's the instruction of Christ. It means makalimot ka, kinsa ka, unsa ka. Because Christ must be the center sa imong life. Siya dapat ang center, ang focus, makita sa imong life, si Christ. The way nga, bisan palang ganig, maipit ka, makita na si Christ sa imo. No? Mabalintong ka, madagma ka, makita na si Christ sa imo. Matud pa ni Pastor Arnel, hasta ang iro, makaila kung Kristohanon ka. Mo ba to, Pastor Arnel? No? So, but pasabot, no, nga, na self-denial. Dayon, throw off everything that hinders. Unsa man ang nakababag. No? Usahay sa tinud-anay lang, ang atong bakba makababag. Okay ba ta diha? Na mga tao, di ilang babae, apil lalaki, bagulbulan. Sige reklamo, sige complain, sige blame. Makababag na. Throw off everything that hinders. Then, matod pa ni Christ, you cannot be my disciple. Dili ka, mahimong akong disciple. Okay? So, kuhaon ta na ang mga nakababag. Di ilang ang atong bakba. Usahay ang atong pagunit sa kwarta. Ang atong kadalo. Nakababag po na. And for that reason, tungod sa atong kadalo, munang di kay taganhan mato sa church, kay di ta gusto makadungog sa offering. Di ta makadungog sa mga money issues sa church. Then, sultian ta ka, nakababag na, nangalagad ta sa Ginoo. Amen? So, kupitin siya sa Ginoo ang kwarta. Appeal na siya sa everything that hinders. Okay? Then, another thing there is the sin that so easily entangles. Ang uban sa to, adri, usahay, madala pa sa isa ka baso. No? Ang uban sa to, adri, madala pa sa isa ka baso. Nya ang word respect, no? Tungod sa word respect, may patah mo respeto sa barkada, wa ta ka respeto sa Ginoo. Okay? So, you cannot be a disciple kung walay self-denial and walay gitawag na tog paghinlo sa tuang mga pagkinabuhi nga nakababag. Ikatulo, and lastly, you cannot be a disciple unless you love others and bear fruit. According sa John 13:35, by this all we know that you are my disciples if you love one another. So love is the key. John 15:8, by this my Father is glorified that you bear much fruit. Kanang pag-bear nimo og fruit, pagka mabungahon nimo, ingon siya, you will be my disciple kung magbunga ta. Unsa man na? That is your character. So, ang disciple is makita sa iyang life ang fruit, ang character. Number 1 dito, the fruit of the Spirit is love. So, sad to hear, daghan pa ang mga Christian karon. Pwede ko apilan daghan pang mga Christian karon. Dili maka-learn to forgive. Subo nga pamalandungon. To be honest, ang kasing-kasing bakakon. Abi nimo naka-forgive ka. Pero kay ang kasing-kasing bakakon, ang kasing-kasing limbungan,
pwede kang ilaron sa imong pagbati nga nagpakita ka nga murag nagpasaylo, pero at the back, kung mutalikod na ka ng tawhana na imong dauton. Muna ingon si Christ, you cannot be my disciple. So daghan kitag dapat makatunan as a disciple. Muna nga, sa mga nakadungog karon, i-grasp ta ni, step by step. This is the vision of the church. We are making disciple. We are raising disciple. That is why nganong natay gitawag kanang pastoral authority, leadership nganuman to mold us. Diri ta hulmahon. Ang pinakalisod nga struggle kung gusto ka mahimong disciple is ang submission. Kanang word submit mo ni pinakalisod sa disciple, pero dapat mo abante ta diha kay diha ta mo grow. So kung gusto ta mahimong disciple ni Christ, siguro wala ka na appeal sa mga ministry, but you can be a true disciple of Jesus Christ. Pwede ka mahimong tinuod nga disciple ni Jesus Christ. Labi na kung magsigitag attend og Sunday school, no? Ingon sa atong first word, abide in my words. It means uhawon ka. No? Uhawon ganita sa Facebook. Uhawon ganita sa sigig tanaw og cellphone, di kita mabuhi. Di ba? Kung malubat, murotag, asa ko. Kung nata sa trabaho, nata sa sakin, asa ko maka-charge, naki-powerbank niya, lupat kay ko ba? Mag-uul ta. Kung malubat ta, mangita tagdapit, asa ta maka-charge? Charge. Kung unta, inana ang disciple pod, no? Kung malubat ta, asa ko ani magpa-charge. No? Mag-pray ko sa church, kaya nalubat na kay ko. No? Dapat inana ang disciple, kung malubat, magpa-charge siya sa Ginoo. Mga disciple ba ta ni Christ? Palakpakan na to, itong buhi nga Diyos. Amen. Manindog ta.